Hey guys! So good morning and welcome back to my channel. It's Balong. So guys, muli naman po tayo nagbabalik sa ating panibago sa ating segment na kung saan hindi ko ba alam kung bakit ko to ginawa. Siguro amat siguro na. So anyways, Merry Christmas and Happy New Year everyone! So ayun, muli na naman tayo nagbabalik sa ating segment na kung saan sasagutin natin ang mga tanong na hindi naman natin dapat kailangang sagutin dahil obvious naman kung ano ang magiging sagot. Ayan, muli tayo nagbabalik sa ating segment na #AskBalong. So ayan, okay na? Tama na siguro. So yeah, nag-post ako last, hindi ko alam kung kailan ko pinost to. And yes, sa utak-utak ko. So namili ako ng ilang mga tanong na kung saan pa pwede nating sagutin ng medyo tama at nasa wisyo. Nasa wisyo, no? So, namili tayo ng mga tanong na kung saan pa pwede nating sagutin at pa pwede nating bigyan ng mga opinion. So gayon pa man, ang mga magiging sagot dito sa ating video ay pawang aking mga opinion at pawang ito ay mula sa aking sa puso. Kung hindi makaisang-ayon sa mga tanong na yan, di huwag niyo panoorin. So, okay lang. Ayan. So, yun. Sinand ko siya sa aking account. So pinag-isipan ko siyang hanapan ng sagot. And yes, sana magawa natin to or maisakatuparan natin to siya ng maayos and na walang kung ano mang mga katuturan sa buhay. So let's start. Sa unang tanong sisimula tayo sa unang tanong mula kay Maria Joverly Frago Gaurano. Wow, ganda yung pangalan niya, no? So, ang sabi niya dito is, ano mga realization mo simula nung nawala si Queen hanggang ngayon na meron na kayong sarili-sarili pinagkakaabalahan? Open and close parentheses, BNT with question mark. Yes. First, yan, thank you so much for this question. So, ayan, mga realization is that nasinunod ko yung ibang mga payo na binigay sa amin ni Kuya Lloyd. Dito ko is tama na may mga sinunod akong payo na bigay ni Kuya Lloyd before. Anong tawag nun? Yung wag mo i-pressure yung sarili mo. Kasi sa totoo lang, hindi biro yung pagiging isang paggawa ng content. Lalo na't ngayong ang dami mga tao na hindi ko alam kung nag-judge ba sa'yo or sinasabi nila na parang ginagawa nila ng constructive criticism. Pero sa totoo lang, napakahirap nun. So, isa sa mga na-realize ko na tama yung sinunod ko yung payo sa akin ni Kuya Lloyd na wag mong i-pressure yung sarili mo na kung ano man yung nakakapagpasaya sa iyo, yun yung sundin mo. And that is because sa totoo lang, hindi biro ang mga nangyayari din sa amin. And thank you for making us na-realize din namin na yung worth namin bilang isang tao. And yun yung isa sa mga pinaka-importanteng bagay na naisunod ko and ang realization ko sa buhay. Yun yung mga tinuro ni Kuya. Next question is from Lawrence Valenzuela Barrera. So, hi kay Lawrence. Ayan, kung may pagkakataon na may aalisin sa BNT, ikaw dapat ang pipili. Sino sa kanila sa palagay mo ang dapat at bakit? Feeling ko si Jessica kasi si Jessica mayaman eh. Eme lang yun pero okay naman na si Jessica and stable na siya. So, yes. Pero feeling ko pa rin na hindi naman din dapat. So, wala naman kasi talagang dapat alisin sa BNT. Kaya nga sinabi namin before na hindi na kami magdadagdag ng members at never na din kaming magtatanggal ng members. Kung ano man yung una't huli nyo nakita, kami pa rin yun. So wala nang magdadagdag at wala nang aalis. Pero kung saan tanong naman na ito, si Jessica or either ako. Ako, kasi feeling ko, ang pangarap ko lang dati nung mga magkakaibigan kami na hindi pa kami nakikilala sa YouTube is yes, maging isang cameraman nila or di kaya yung editor ng mga video. Kasi gusto ko dati, pag nakikita ko sila, nasa likod lang ako, pinapanood ko sila. So, kung meron man ako or, yeah. Pero feeling ko ako, kasi mas gugustuhin ko yung pinanonood ko sila nagiging masaya. And yes, gusto ko yung nasa malayo lang din ako nakatingin sa kanila. Hindi ko alam kung selfish or selfless yung pagiging ganun. Pero kung meron sa pinaka-final answer ako, kung magkakaroon man ng pagkakataon, why not? So, next question naman po tayo. Galing naman po ito kay Jester Marfil
Jester Marfil. Sabi niya dito, how are you being a YouTuber? Hashtag Asbalong. Pa-shoutout na rin po. Hi, say Jester. So, ayan. Ang sabi niya dito nga is, how are you being a YouTuber? How are you being a YouTuber? So, kamusta ka bilang isang YouTuber? Sabi ko, okay naman po. Hindi ko masasabing isa akong ng YouTuber bilang isang individual as me. Pero kung being isang BNT na YouTuber, part ng BNTS, doing good, yes. And ang natutuwa ako every time na nag-upload ako ng mga video ko is that may mga taong nagbe-message sa akin or may mga nagko-comment sa akin mga videos that they are like my vlog. I don't know why. Pero, yes, sinasabi ko sa sarili ko, lahat ng videos ko is pinag-iisipan ko or sometimes, yun yung gusto kong gawin na ibigay or gusto kong gawin tapos ipakita sa tao kung ano ba yung magiging, kung ano yung life ko as me kung hindi man ako kasama ng BNT. Kasi minsan, gusto ko na kapag may video ako, ginagawa ko is ako lang mag-isa or hindi kasama yung ibang BNT. So, para at least ma-i-handle or mag-gain ko yung boost ko ng yung confident ko sa pagharap ng camera. Yan. Minsan kasi, gusto ko minsan nakasama din sila, but madalas is that gusto kong gumawa ng video. Medyo na-pressure ako doon. Gusto ko gumawa ng video na ibang tao yung kasama or hindi BNT para makikita ko kung nagagawa ko ba ng tama yung bilang isang gumagawa ng video or ng content na ina-upload ko sa YouTube. Kung nakikita ko ba tama or hindi, kasi nakikita ng tao kung ano yung mga ginagawa ko na hindi kasama yung BNT. So, yun, doing good naman bilang isang individual na gumagawa ng content. Hindi ko alam kasi I like being alone sometimes. Mula naman kay Abigail Kabakan Busayong, kamusta ang puso natin? Yes po, okay naman po. Ang tanong na to sa akin, ginawa ko na ng content to. So, ayan, next. Mula naman kay Jose Ronquillo, what's the best and worst things that happened to you this year? For me best one is, ayan, I got connected with my friends, especially BNT. Nagkaroon kami ng connection ulit. Nagbalik yung mga connections namin. Nagkita-kita, we gain our friendship ulit. Although na hindi naman kami nagkaroon ng alitan na malala, so para naglaylo kami. The worst one is nawala ako sa, hindi ko alam, sa focus sa sarili ko, and I got so much trouble na parang private matters, gano'n. Hindi ko na sasabihin kung ano man yon, but yeah, worst one is, yeah, yon, family matters, especially. Wala naman din to kay Maria Angelica Aguda Takata, pakahaba ng pangalan, Diyos ko. Ang sabi niya dito, ano ang pinakamahirap na tanong para sa'yo? Ito ang tanong na gusto kong sagutin. Ito yung pinag-isipan kong tanong, pero yung hindi ko alam kung simple na tanong to or simple na sagot ang ibibigay ko. But for me, that was the hardest question. Pinakamahirap na tanong sa akin is, kamusta ka? Sa totoo lang, kamusta ka? Which means, yeah, marami po pwede isagot sa tanong na kamusta ka. Andiyan na yung sagot na okay naman ako, yan. Ito, ganun pa rin. Ganun, tapos may sagot na medyo nahihirapan na, napapressure na. But, so for me, yun yung pinakamahirap na tanong na kamusta ka. Pinakamahirap na tanong siya. Kasi pag sinabi naman natin kamusta ka, tapos sinagot natin na okay naman ako, yes, we cannot say na okay naman ako in a words, but deep inside, it's not. So, sinungaling ng mga ganong sagutan. Kaya minsan, kapag may mga nagtatanong sa akin na kamusta ka, hindi ko alam kung ano isasagot ko. But madalas na lagi kong sinasabi sa tawag na kamusta ka is, yan. Okay naman, ito, trying to survive pa rin. Nasa survival mode. Survival mode which means yung araw-araw na kumakayod para sa kinabukasan or para sa bukas. Ganun. Mula naman din po kay Laika Sukaldito. Ayan. Balo, nakapagsahod ka na ba sa YouTube? Wala kasing update sa sahod mo. Hindi ako nag-update ng mga ganong pera. Pagdating sa pera, guys,
Ayoko lagi nang tinatanong ako kung magkano yung sinasahod ko. Every time na may mga friend ako nagtatanong kung magkano ba sahod ko, whether I am an employee also dito sa YouTube. And monthly naman din meron. Besides, hindi ko naman siya binabroadcast. Madalas ko lang siyang sinasabi na, oy, malapit na yung ganito, ganyan-ganyan. So, madalas lang na inaga-update ako pag nabili ako ng mga needs ko or mga needs ng family ko. Pero, privado ko na lang. Ayun yung pinaka-ayaw ko i-discuss. Pero, ayun, basta, yung aking salaries nakaka-survive ng 3 buwan. Ganun. Rana naman Kemelio, LED. Ayan, sabi niya dito, how do you see yourself in 5 years from now? Ano to? Parang interview ko ata lagi ito sa work. Ito yung laging sinasagot ko lagi sa trabaho pag nagja-job interview ako, pag may trabaho nga ako. Well, I see myself, nasa abroad ata, or I am doing the best thing that I can do. Tsaka yung, siguro after 5 years, isa na akong, nasa isang stable na buhay na, and that's it. Question from Naijara Marquez, sabi niya dito, hi Nay! Si Naijara is member ng Tess Baklitas. Yan, sabi ni Naijara, happy ka ba sa love life mo ngayon na? I don't know, Nay. Pero, let's see. Ayoko naman pong magbida-bida naman din na okay, tapos yung pala hindi naman. So, ayun. Okay naman, hindi naman sa mas malungkot, happy naman din. Next naman is from Patricia. Wala siyang apelido, para siyang siglak na. What are you living for? What are you living for? Paano nga yung what are you living for? Ano nga yun, May? What are you living for? Ayun, parang kanino ka nabubuhay? Para kay Love. Para sa kanya. De, joke lang. Para sa ano? Para sa sarili ko din, sa mga tao nagmamahal sa akin. Wow! O, gusto mo yon? Kasi nabubuhay naman ako dahil sa mga mahal ko sa buhay. At saka sa mga taong nagmamahal din sa akin. Parang give and take lang din yun. So, that's it. At ito naman, galing naman to sa aking Facebook page. So, gusto niyo meron tayong Facebook page. This question is from Sophia Nicole. Sabi niya dito, #asbala. Hi, Mami Balong. Bago matapos ang taong 2020, anong favorite memory? Anong favorite ng memories? Ganun. So, and then, parang anong favorite memories mo? I think yun yung pinopoint niya na tanong, anong favorite memories mo? So, memories ko is that nagkasundo-sundo kami at nagkita ulit kami with the BNT. Kasi dati, nagkaroon kasi, di ba, you know naman what happened, some of you. If you know what I mean, is yung nagkaroon kami ng mga misunderstanding. That was my biggest, sad moment for me. But, this coming 20, sabi ko nga, ito yung favorite memories ko is nagkaroon kami or nagkasundo-sundo kami at nagkita kami ulit. Tapos nabuo ulit kami BNT. Physically. May communication man kami, but hindi kami nagkikita-kita. Pero yun nga, yun yung pinaka-fave memories ko na nangyari sa naman. From Mary Ann Cayosa Ison, sabi niya dito, ano po ang goal mo or target mo for 2024? So yes, isa sa mga gusto ko mangyari to. Goal ko ngayon 2024 is that consistent ako sa paggawa ng content or to share more memories with you and with the BNT din. Dahil sa totoo lang, isa to sa mga gusto ko or pangarap kong gawin. Although na mayroong mga bagay-bagay na may mga pagkakataong nagkakaroon ako ng doubt sa sarili ko. Ngayong taong to, ini-wish ko, and Maria, no, nagkaroon na din ako ng realization na this coming new year or new moment or new goals is that gusto ko magkaroon ng consistency ng pagbibigay or pag-share ng moment with myself. So, yun. More uploads to come ang target, in short. Ganun. Parang mas mapakilala nyo pa yung buong pagkatao ko na makikita nyo sa aking YouTube channel. Masyadong okay yun. And also, ayan, abangan nyo din yung next year kasi may mga goals kami or may mga may mga gagawin kami with BNT. So meron kasing plano ang BNT next year. So, ayan, abangan nyo na lang din. Ang target kasi ng bawat isa sa amin is matapos lahat ng mga kailanganin ngayong taon para bigyan din ng daan yung BNT kasi nawalan kami ng upload for ilang months na ata ngayon.
ayun, yun yung pinaka-goal namin ngayon is tapusin lahat ng kakailanganin tapusin ngayong taong to para next year, back to realization na ulit. So, ayun lang, abangan nyo na lang. Mula naman kay John Bartolata, sabi niya dito, #asbalong, 3 dot. Totoo ba na may nangyaring away sa pagitan ni Jong at Joben kung bakit mas pinili ni Jong na umalis talaga sa BNDOS? Ito na sagot na to during live nila Ayi at saka ni Ando sa live nila sa YouTube. For me, ay wala naman po silang away. It's that time is feeling may na-disclose si Jong na dapat hindi disclose. Actually, ituro ko sa kanya yan before. And yun, hindi siya nakinig sa akin. Medyo matigas ang ulo niya that time. So, ayun yung nangyari. Wala namang away kasi matanda si Jong sa amin. Hindi naman kami ganun tao na aawayin yung tao. And ang sabi niya sa amin before na maghahanap naman siya ng work at gusto niya maghanap ng work kaya siya umalis din dito. And that time, sabi niya is pinili niya daw na ipaubaya yung trabaho kay Barbies. Yes. But in the reality, ang sinabi niya kasi is maghahanap daw siya ng work na magiging stable. Actually, hindi naman talaga namin siya pinilit that time na mag-work sa amin kasi sinabi naman namin kung ano yung mga needs lang talaga and kung ano yung sinabi na kung magkano lang po yung magiging sahod niya. Feeling ko naintindihan niya yun and yes, inalok lang namin siya since that time na nawalan siya ng work sa barangay. So, naawa naman kami dun sa kanya kasi nung nakita namin siya dalawa ni Joben diyan sa amin, nagkasalubong kami. Sabi niya nag-a-apply daw siya ng work. So sabi namin, why not si Jong naman muna? Alokin lang natin. If papayag siya, tapos sabi namin na kung ano man yung maibibigay, hindi man ganun kabongga. Pero ayun, yun lang naman. Sabi niya pumayag siya, pero yes. Sabi niya din naman yan, baka di daw din siya magtagal, maghahanap din siya ng stable na work. Sabi ko, hindi naman namin hawak ang buhay ni Jong, so go. Kung saan man siya magiging okay, why not? Go then. Next question from Nika Brasileña. Sabi niya, ngayon magtatapos na ang taon, ano ang mga bagay na na-realize mo at na-inspire ka? Na-inspire at na-realize ko ng worth ko bilang isang ako and na-inspire ako sa mga kasama ko na maging consistent sa isang pangako. Yes, ganon. Hindi man ganon talaga na consistent, but andun yung parang promising, yung ignite na parang maging active ka or to share your moments or your ganap with the other people. Ayun, dahil doon is doon ako na-inspire sa kanila na maging consistent na mag-share ng moment or mag-upload ng mga vlogs. Dahil hindi naman siguro dahil sa mga kinikita, but yeah, some people, may mga tao din naghahanap sa amin or nabibigyan namin ng moment or nabibigyan namin ng kasiyahan sa kanilang mga nalulungkot na moment sa buhay. Ayan, sabi niya din dito, pa-shoutout sa na lang sa amin nung asawa ko. Ayan. Shoutout din daw po sa kanyang asawa na si RJ Barcelena. Love you, be. So, hi kay ate Nika and also kay Kuya RJ. So, last one is from Iring Del Ros, sabi niya dito, #asbalong, ano ang ginagawa mo to maintain your friendship with your friends na nag-away? Example, BNT and Madam Ivan, now si Jong and Joben. Actually, wala nang away si Jong at Joben. Ewan ko dito sa mga to. I think people lang din naman ang gumagawa ng issue. Kasi minsan, nami-misinterpret nila kung paano mag-deliver si Joben ng ibang words. Sabi nila kasi, ako kilala ko na yun sila lahat from head to toe. So ako, sa ganitong mga pagitan ng mga bagay, ako never akong kumakampi sa isa. I never became a bias. Hindi ako nagiging bias sa kanila. And wala akong kinakampihan sa dalawa. So, ako kasing tao, never ako na nagiging ganito, ganyan. So, gusto kong malaman yung kung ano yung mga side ng bawat isa para at least, 'di ba, wala akong kakampihan. Ganon. They know me naman na hindi ako ganong ugali ng tao na kumakampi or nakikisip-sip or nakikigossip. Gusto ko fair sila kasi friend naman din kami, nag-share kami ng mga moment. So, ayun, never lang ako nagiging bias or naging bias kapag nagkakaroon man ng misunderstanding sa parehong side. Dapat ganon din kayo.
ayun lang guys, yung mga tanong na ating sinagot from ating post na merong hashtag AskBalong. So, ayan, thank you so much sa mga nagbigay ng tanong at sa mga nanood na tong video to. So, yun lang, sana nagets nyo yung tanong, yung mga sagot ko. At sana nagets ko rin yung mga tanong kasi nagandahan ko rin yun. So, ayan, I hope that magkaroon ulit tayo ng pang-ilang parts ng ganitong segment kasi natutuwa akong gawin to eh. Pero, ayan, this time, ito muna ang ating mga tanong na ating sasagutin. So, gusto ko magpasalamat sa inyo dahil, ayan, nagawa natin tong video na ito. Nais kong batiin kayo ng Happy New Year. So, tapos na yung Christmas. So, Merry Christmas and Happy New Year sa inyo, guys. Ayan, salubugin natin ang susunod na taon na may positibong pananaw at ayan, hangarin sa buhay. So, let's share the love and yan. Dito ko muna tatapusin tong video to, guys. So, yan. Don't forget to like and share this video. And yan, guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa akin channel. So, yan. Etong susunod na taong to, wish ko talaga na magkaroon ng positive and consistency sa ating YouTube channel. Good vibes, more good vibes, and law of attraction, attract ng ating good vibes. So, ayun. And wag nyo rin kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, BNT Production. So, ayan, medyo wala ang ibang BNT at hindi rin active ang BNT channel. So, abangan nyo ang aming pagbabalik next year. Kaya sinabi ko kanina may mga gagawin, may mga kailangan tapusin ngayong taong to at kailangan i-accomplish. And ayan, pagbalik at pag natapos yun, we'll get back sa inyo, guys. We'll give you an update again and magkakaroon kami ng kung ano-ano mang content na po pwede natin i-share sa inyo. So, ayun. And yun lang, guys. Medyo napahaba na naman yung ating chika. So, magpapaalam muna ako dahil alas 5 na ng umaga. Ayan. So, see you on my next vlog. Bye-bye!